Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. So, may nahanap lang ako sa Lazada na budget projector. Yes, itong projector na to, mind you, is pwede itong gift idea ngayong Pasko or New Year. Kung kailan nyo trip magbigay ng regalo. Alam niyo ba kung magkano lang ito? Yes, it's projector this projector. Kaya medyo na curious ako kung okay ba talaga ito. 857 pesos lang. Below 1,000 pesos, meron na kayong projector. At I heard sa isang tropa na gumamit na nito before is pwede siyang gumana kahit power bank lang ang dala nyo. Sabi. Pero gusto ko pa rin i-confirm yan. Siyempre, kaya bumili tayo. And actually, meron din siyang built-in na hanggang 1080p native support sa resolution. Okay? Bali, 1080p resolution native support. Yun pala tama. So anyway, dumating sa akin, actually medyo gusot na siya. So, it's okay. Sana hindi sira. And hindi na rin pala siya sealed. So, check na natin ngayon. So, worth it kaya ito sa kanyang 800 pesos price tag? Worth it kaya? Ay, by the way, hindi pa natin nakita pala kung expectations natin. So, expectations, contrast 800 to 1, native resolution 320 by 240 yung baba, no? Pero supported niya hanggang 1080p, LED lights ang gamit, of course, 30,000 hours ang LED lifetime, manual operation up to 2 meters ang projection distance, 2 meters, so mga isa't kalahating dipa, no? Or kulang-kulang. Tansya lang yun. Depende sa dipa. Projection size mula 24 to 60 inches. Not bad. Malaki na po yun. Parang mas malaki pa to actually sa TV namin kasi 50 inches lang yung TV ko. So 60 inches, malaki to. 4:3 aspect ratio. Hopefully merong 16:9 pero okay lang din siguro. And supported niya is 24 watts sa adapter standards pero kaya niya hanggang 10 watts using power bank yata ito. Tinutukoy na supported niya ang power bank. May built-in battery din siya, 1,300 mAh. Meron din siyang built-in battery, look. Pero mababa lang. Pero pag ganito siguro isang movie lang sapat na. Pero again, supported niya ang power bank. I can't really expect much sa features na to. Actually, impressive na to base sa nababasa ko. Sa price tag pala niya na 800 plus. Tapos ganito, meron siyang ganitong support. Actually, very impressive na to. Mas daig niya yung mga na-feature ko rito na worth 5,000, 10,000, 25,000, and even I had feature, I believe, 25 to 30,000 na Lenovo yata yun na projector. Yes, pero wala siyang battery power bank support at wala siyang sariling battery. This one, sa 800 pesos, mayroong ganitong features. Nice! Consumption niya, 10 to 24 watts. Depende siguro kung naka-max out yung brightness at yung volume. And supported niya music, photo, video, and text. 23 lang. Okay, yun na yun. And possible, ito itsura niya. Supported codec, nandito rin at least. Basahin ko na rin pakita ko lang sa inyo para may idea kayo kung ano yung mga codec na kaya niyang i-play. Kaya niya ang 3GP, Nokia yata yun na video. AV, MKV, good. Merong MKV. Pero siyempre, iba-ibang compression ng MKV. Hindi yan siguro 100% lahat ng MKV. FLV, flash video po yan. MOV, ito yata yung mga videos na gawa or galing sa iPhones, MOV. MP4, MPEG, VOV, ito naman yung mga galing sa mga Blu-ray, VOB. MPEG, RMVB, and RM. Okay. And others, may audio support din siya for MP3. So, pwede po kayo magpatugtog dito just in case. I don't know why you would do that. Pero okay, meron. WMA, OGG, AAC, and FLAC. Actually, kaya niya. And APE at saka WAVE. Alright. Now, clear na tayo. Check na natin yung laman ng box na kasama. Okay. So, from here, meron tayong remote control. Ang ganda. Basic lang yung remote. Madaling intindihin. That's good. Meron tayong power brick. Okay, ito yung isasaksak direct. And pwede rin natin siyang i-connect sa devices na may support ng ganitong audio-video na mga... Anong tawag sa ganito? Nakalimutan ko eh. Basta analog ito eh. But anyway, may ganitong support siya just in case na naghahanap kayo. Kasama na po ito sa box. At ito lang siya. Ay, ito lang siya. Maliit lang talaga. Literal. Tada! So, available po siya sa iba't ibang kulay. May dilaw dito eh. So, basically, I believe, available siya sa dilaw, blue, and white. So, or white, black and white. So, yan po yung mga 800 pesos lang talaga siya. And this one, ganito lang siya kaliit. So, just to give you context, ito po ang nating phone 2A Plus. This is 6.7 inch ata to. Correct me if I'm wrong na nakamali ako. But, just to give you context, ganito lang po kalaki siya. Yan. So, mas maiklik siya sa smartphone pero di hamak na mas makapal siya. Yun, no? So, ganyan lang po siya kaliit. So, mas malaki pa ang smartphone natin pero mas makapal siya sa smartphone, obviously. Pero mas malaki pa ang smartphone natin sa kanya. Ganito siya kaliit. Ang cute. So, konting tour muna tayo. Okay, meron tayo dito ang adjustan ng, I believe yun, i-adjust na yung kanyang projection lens.
Okay, good. At least meron tayong manual na ganon. So, I don't expect na supported dito ang automatic adjustment sa remote kasi 800 plus lang to. Pero meron siyang singawan dito or possibly speaker din. Singawan din. May gas-gas. Okay, may gas-gas. Kita nyo ba? Yeah, may gas-gas nga. Meron tayo dito another singawan or possibly a speaker. Hindi ko rin alam. Mas marami singawan, good po yan. Kasi usually ang mga projector po, mabilis yan uminit. Okay, kasi gumagamit sila ng light. And kung mapapansin nyo, ang LED tsaka LCD is isa sa mga mabilis magpainit sa kanila is mas bright na mga display. So this one, syempre gumagamit tayo ng ganon and maganda na maraming singawan siya to prevent overheating. That means hindi rin po ito pwedeng mabasa ha. Okay? And another one dito na singawan. AV, dito yan actually. Yan, ibig sabihin pwede nyo siyang isaksak sa mga DVD siguro. Yung mga DVD player nyo dyan, yes, pwede pala. DVD player kung meron pa kayo. VCD player kung meron pa rin kayo. Or other player na walang display, dito niya siya magdi-display sa projector na to. Okay? Meron. And audio jack and audio port or auxiliary port. Meron tayo. Ayun. Ay, micro. Hindi siya Type-C. Micro po yung sa power. Kung i-connect niyo siya sa power bank, micro USB po ang gamit niya, hindi Type-C. So medyo turn off tayo ng konti doon. Pero okay lang. Again, we can't really expect much sa 800 pesos. Pero yun. In 5 volts, micro USB. And meron din tayong micro SD slot just in case na yung movies nyo is nasa micro SD. Okay. From here naman, meron tayong DC in yun. So, dito natin isasaksak syempre itong power brick, DC in. And andito yung on-off switch. Meron siyang HDMI support. So, pwede nyo i-connect dito ang computer nyo at laptop. Kung mayroong HDMI yung mga laptop nyo, pwede. So, parang mangyayari, kung yung mga movies nyo or may Netflix kayo, nasa PC or nasa laptop nyo at gusto nyo i-project sa mas malaking screen, this one, saksak nyo lang sa HDMI. Sadly, wala tayong kasamang HDMI dito. So, bibili na lang kayo. Nasa 200 plus lang yata ang HDMI cord. And then, we also have USB Type-A. Siguro ito rin kagaya sa micro SD just in case na yung mga videos nyo or music or pictures is nasa flash drive. Dito nyo isasaksak. Pwede. Okay. And another singawan from here. Looking at here, meron tayo nakikitang bakal. So, I believe ito yung sa singawan, yung kanyang heatsink. Parang heatsink niya ito. Kagaya sa mga PC. Ay, no, kita ko. Parang aluminum ang kulay niya. That one. I'm not sure kung ma-figure out nyo. Pero meron. And dito sa taas, andito yung mga buttons. Power. I don't know what that is. Previous. Next siguro. Yeah, previous, next, okay. I don't know what that means. And this one, I believe mukha siyang back button. Okay. Sa pinaka ilalim naman, meron tayong lagay ng tripod. Pero yun nga, wala rin kasama rito sa tripod. And from here, 1.5, 9 volts, 1.5 amps yung power niya na tinatanggap. And I'm not sure kung itong paa niya is nandito yung lagay ng tornilyo. Nandito nga yung lagay ng tornilyo. Okay, just in case na gusto niyo siyang i-service or ipa-repair, andun po yung lagay ng tornilyo sa ilalim ng mga paa na goma. So, yan po siya, ganyan. Okay. Test na natin. Check ko muna kung meron siyang charge. Nabanggit kanina, di ba? Meron siyang 1,500 mAh. So, test ko lang kung meron na siya ngayon. Mukhang lobat. Naka-fix pala siya sa... naka-on na siya kasi. Okay, so malamang na battery empty ito. Sana gumana. Okay, so nahirapan tayo maghanap. Pero may nahanap tayong micro USB. So, ito. May nakita tayong Chuktek. This one, super high speed to pero Type A lang gagamitin natin. So, kasi kailangan lang natin at least 10 watts. Talagay natin dyan. And check natin kung gagana siya. Umilaw. That's a good sign. Tingnan natin kung magkakaroon ng projection. Saglit. Off muna natin. Then on. And then turn on. Ayun, naging blue. Ayun, nagkaroon ng projection. Okay. So, isa-set up ko lang para may test natin maayos. Skip. Okay, so adjust muna natin yung linaw. Okay. Hop. Masyado yata malayo. Sabi is hanggang 2 meters lang. So, we'll adjust to 2 meters. Okay, from here, ito yung pinakamalinaw niya. Hindi na-justify nung camera ko pero acceptable naman, I think. Pero sa size na sinasabi is malayo. Pero maybe I can adjust sa remote. So, wala siyang kasamang battery. So, bumili pa ako ng battery para mapagana siya ngayon.
And actually, hindi naman kailangan hindi naman necessary talaga yung battery kasi meron naman siyang buttons dito sa taas. Pero I just prefer na gumamit ng battery sa part na to. Pero just to go hands-free para hindi uga ng uga yung ano. So, tuturo ko rito. So, ang mga available features, picture, go standard, contrast, okay, color temperature, pwede natin i-adjust. Standard, siguro pwede natin ilagay dynamic, possibly okay. And then, akit tayo sa taas ulit. So, basically, yung settings niya, actually, gusto kong hanapin dito yung kung meron siyang Miracast or, you know, wireless projection. But from the looks of it, mukhang wala. And we can actually adjust treble, no? Yung sound niya. Let's go for movie. Okay. And then, akit tayo ulit sa taas. Option, OSD, language, English, of course. Front table. So, pwede po siyang i-flip pala, no? We can go flip again, and then flip again, and then flip again. Okay, so, okay, example. Yan na pala yan. Software upgrade, I don't think magkakaroon pa ito ng software upgrade. And what else? Wala na, yun lang. So, from here, wala na, you know. Yun lang yung mga options. Wala masyadong options, ano? Back, movies, music, photo, text. Wala siyang wireless projection. That's sad. Source. Ito, try natin yung source. MIDI, AV, meron siyang AV, HDMI, media, wired screen. So, wala, yun palang negative dito. Wala siyang wireless projection or wireless connection. So, lahat kailangan either isasaksak mo through HDMI or yung this one, the old analog na cable. Again, click natin yung source again. Sa media, I believe ito ay USB. And then the widescreen probably is yun pa rin sa HDMI, maybe. I'm not really sure. Pero yun lang. Wala siyang wireless projection. Or Miracast, wala siyang ganun. So that's sad. At least malinaw yung part na yun. So, gagawin ko muna pala, maglalagay ako sa flash drive ko or sa maghanap ako ng micro SD card dito na pwede paglagyan ng movies para lang matest natin siya. So far, ang nakikita kong good sa kanya is gumagana nga siya gamit lang ang power bank. So, kung magka-camping kayo, dadali mo to outdoor, nakahanda na dapat yung mga panonoodin nyo sa micro SD or USB flash drive. Okay? And then, dalahan na lang ng power bank. Magagawa nyo to. Yun lang napansin ko. Pero, still, magtetest pa rin tayo kahit isang video lang or a couple of videos para lang makita natin yung quality ng panonoodin natin. Okay? Hanap ako ng 1080p. 1080p na agad para makita ko kung supported nga niya yung ganon. And of course, MP4 lang possibly para mas universal. Wait lang. Okay, so now, na-insert na natin ng micro SD card. Lagyan ko ng a few movies. Dito pala, sorry. So, yun. See? Okay, ito yung mga, okay, na-detect niya. Ayan na. So, try natin tong Despicable Me. Try natin kung i-play niya. And sabi may built-in speaker to, so marinig natin. May tunog nga. 100%. Ang hina ng speaker niya, built-in speaker. So, this one, kailangan nito ng external speaker. Buti lang meron siyang audio jack, 3.5mm headphone jack na slot. So, pwede po nyo isaksak ito sa wired speaker. Wala akong nakita sa settings na Bluetooth, so huwag kayo mag-expect dito na Bluetooth. Okay? Itong nilagay natin is 1080p. So, looking at this now, off natin itong talagang patay natin yung lahat ng ilaw. Wala tayong ititira. Para mas malinaw. So, vertical lang currently pinapanood natin siya. Yeah, this is not 1080p. Ang sabi is 2 meters ang distance. But currently, tingin ko lagpas tayo ng konti lang, bahagya lang, pero konti lang, na 2 meters. Pero malayo yung sa sinasabi niya na 60 inches. More like 40 inches lang po ito. Susukatin natin. Tama nga ako. 40 inches lang. 40 inches lang siya base sa sinukat ko. Wait, patayin ko lang ulit video. Confirm, 40 inches sa 2 meters na sinasabi niya dun sa description niya na dapat daw na maximum na layo sa pader. So, actually, lagpas pa nga tayo ng konti, if I'm not mistaken. So, hindi po totoo yung 60 inches. False po yun. And yung quality actually is hindi 1080p rin. More on, at best, 720p. Pero mas naglilin ako sa 480. 480p lang yan. Standard definition. Yeah. So, ano ang verdict ko rito? So, bibigyan ko na lang siya ng verdict siguro. Yun yung pinaka may iyan natin sa kanya. So, back na natin. So, verdict siguro 1 to 10 base sa price tag niya. 800 pesos meron ka ng, sabihin natin, pwede natin tawagin na outdoor movie player.
Yeah, more on movie player lang ito sa tingin ko. So, sa price tag niya, i-rate ko siya sa price tag niya lang sa category niya. Bibigyan ko siya siguro ng 7 out of 10. Pero overall, kung ikukumpara siya sa kung sulit ba talaga o hindi, bibigyan ko lang siguro siya ng 6 out of 10 overall na tingin ko. Okay? So, pero kung sa usapang price tag niya, 7 out of 10 pwede. Pwede natin siyang ilagay doon. And decent naman, basta meron kayong puting wall or cortina or black, pwede rin actually ang black, maganda rin ang black, or gray, pwede rin. Gray, black, white, pwede po yan as projection wall. Tapos gusto nyo lang may mapapanooran kayo, and I would recommend din na nasaksakan nyo to ng mas malakas na speaker, ang hina talaga ng speaker niya. Ang tahimik po rito sa studio, kulob, pero sobrang hina pa rin niya. So, hindi recommended yung volume niya. Mind you, naka 100% volume tayo. As you can see, ewan ko, nakikita nyo sa screen. So, pero alam nyo, best to sa mga kids. Mga bata, pwede to sa mga bata, okay? Goods to kasi unang-una, low power lang siya. Pwedeng itutok nyo actually sa kisame kung mayroong puti kayong kisame. Actually, puti ang kisame ko, pwede nga siya. So, sa kisame, tutok natin. Pakita ko sa inyo, kisame. So, kung nakahiga kayo, actually, pwede kayong manood sa kisame. Provided siyempre na black, white, or gray siguro yung kisame nyo. Yan, pwede kayong manood sa kisame, tutok nyo lang. Actually, ginagawa ko na to dati. Yung isang projector ko, pinapanooran ko siya sa kisame. So, pag nagpapaantok ako, nanonood ako sa kisame. Yung kisame ko ang TV. So, yeah, pwede siya. Idea lang sa mga, just in case na gusto nyong bumili nito, nagka-interest kayo, and ayaw nyong gumastos naman na malaki, pwede na to siguro, accessory nyo lang or portable theater nyo. Yeah. Again, this is the budget projector. Yun, no? Pwede na to sigurado. Bilan nyo na lang din siguro ng tripod para mas magamit nyo. So, not much here na i-boast, pero para sa akin, I think sa 800 pesos niya, pwede na. Not the best out there, pero pwede na to. Okay? So, hanggang lang. This is Scottman. Iwan ko link dito sa video description. Kung interesado kayo pang regalo sa mga kids or something, pwede to. Or sa mga tropa nyo, actually, na mahilig mag-outdoor gala-gala, pwede na rin to. Pwede na to. Or ngayong New Year, gusto nyo, para meron kayong, pwede kayong mag-video. Ayun. Pwede kayong mag-video sa New Year. Saksak nyo sa DVD player nyo or video player nyo. Ito, saksak nyo. Tapos, project nyo na lang sa labas. Pwede to ngayong New Year. Yeah, solid. Anyway, again, link sa video description or iwan ko sa pinned comment section. I'll talk to you again soon.